Akala natin na pinirmahan na yung MOU with Iran, there was supposed to be 60 days na truce, di ba? May parang peace agreement. Hindi pa tapos yung 60 days. Ito, bakbakan na naman. May mga tinitira mismo na mga private na mga cargo ships, di ba? I mean, they're not from the government. It's not military. And then now we see that the prices of oil products have gone up tremendously the past 2 weeks. So, is this something na talagang out the window na ba yung MOU na pinirmahan? Wala na bang pag-asa? Or meron pa ba tayong pag-asa na tinitingnan na sana humupa na yung gulo dyan po sa gitnang silangan? Well, unang-una tingnan natin bakit nasira yung ceasefire, no? Okay. Of course, ang talagang immediate cause niyan, tumira ng 3 missiles, nagpakawala ng 3 missiles yung Iranian Revolutionary Guard. Tinamaan 3 ships from Qatar. Okay. No? So, nagkagwian, nagalit ang Amerika, gumante. Ang punot dulo niyan, kasi may provision doon sa ninagdaan nilang Memorandum of Understanding that provides Iran management ng Strait of Hormuz. So, ang kaakala ng Amerika, pag binigyan kita ng management, pa-i-allow mo mag-flow yung mga ships, yung traffic. Pero iba interpretation ng Iran. Ang interpretation ng Iran, may control kami dyan. Kasi nagsimula talaga yan, no, nung talagang tinake over ng Iran yung Strait of Hormuz. Bago nagkagera, ang Strait of Hormuz, talagang international waterway. Nung kinuha niya yan, of course, ang nakakapagtaka dito, kinuha niya yan, kinontrol niya yan, lubog na yung kanyang Navy. Kaya kumpiyansa na si Donald Trump, lubog na yung Navy niya, pero naggamit ng Iran yung tinatawag natin drones, anti-access area denial capability, katulad ng drones, missiles, tsaka mga warplanes, no? Na nakabase doon. So, miski na lubog na yung mga barko ng Iranian Navy, no control pa nila. Ang tawag dito, sea denial. Although hindi mo kontrolado yung karagatan, pero may capability ka na i-prevent gamitin yan ng mga ibang bansa. So, kumbaga, nagkaroon ng alas ang Iran at hindi bibitawan ng Iran yan. Sinabi nila, hindi namin bibitawan to. Eto lang ang paraan namin kung magkaroon man ng gulo ulit, bombahin nyo kami ulit, hindi nyo ibigay sa amin yung napangako yung $24 billion na i-unfroze nyo, eto ang alas namin. Kaya ginagamit ka talaga ngayon to ng Iran.